Gabi ng Misteryo. Muna pag-usapan natin tungkol sa Agartha, marami nagtatanong, ito nga ba'y maaaring mapuntahan physically o kaya'y ito'y maaari lamang mapuntahan sa astral? Ano ba ang maaaring gawin para tayo'y makapunta sa Agartha? There are so many ways a person should do to be awakened. Of course, keep on praying. Pagdarasal. Pagdarasal is very important so that you can always connect to our Creator, to God, and to all highly evolved beings, including saints, all the gurus, evolved gurus, and also divine beings. Marami ng mga teorya tungkol sa Agartha. Kapanahunan pa ng mga sinaunang mga siyentista, kanilang pinag-aralan kung ano nga ba ang lugar na ito. Ito nauugnay sa Hollow Earth Theory, nang sinasabi o paniniwala na ang ating planeta ay ampaw o mayroong mga lungsod sa ilalim ng ating planeta. At sinasabing dito raw napunta yung mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Atlantis at Lemuria. Ano bang katotohanan tungkol dito? Maaari ba natin mapuntahan ang Agartha sa buhay na ito? Anong dapat na gawin ng isang tao para makita at maranasan kung ano nga ba ang nasa loob ng Agartha? Gabi ng Misteryo. Kaya tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito, muli natin pag-usapan tungkol sa Agartha. Meron tayong mga bagong mga detalye at mga impormasyon tungkol sa lugar na ito, na sinasabing ito'y nasa ilalim ng ating lupa, nasa loob ng ating planeta. Ito'y pumapasok sa teorya ng Hollow Earth, nung ating planeta ay ampaw o mayroong mga lagusan patungo sa loob ng ating planeta. Marami na mga siyentista ang gumawa ng kanilang sarili mga teorya at mga pananaliksik tungkol dito. Pero wala pa rin hanggang sa ngayon ang makapagpapatunay na mayroong nga bang ganitong lungsod sa loob ng ating planeta. Panahon ni US Navy Admiral Richard Byrd ay sinasabing nakarating na raw siya ng Agartha, maging ang mga sailor mula sa Norway. Mag-ama ito, sina Norwegian Olaf Jensen, na sinasabing nakarating sa loob ng Inner Earth kung saan matatagpuan ang Agartha. Sa mapagpalang araw sa inyo, ako si Mindel Pacheco. Abangan nyo kayo mamaya sa Gabi ng Misteryo kay Ray T. Sibayan kasama si Tito Boy. Pag-uusapan natin ng tungkol sa lihim ng Agartha at iba pang kontinente. Meron din po tayong mga impormasyon at mga mensahe tungkol sa Agartha mula mismo sa ating night channel. Si Teacher Maharshi, na kalaunan ay ating natuklasan na siya pala ay ang dating guro sa India, si Ramana Maharshi. Yan di ba usapan ng gabi ito sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.
Mindanao, welcome again sa pang-edisyon ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Nako, ang bilis naman ng ating panahon. Abay, Hunyo na. At ngayong gabing ito mga kaibigan, very interesting mo ating pag-uusapan tungkol nga po sa Agartha. Ayan yung mga gusto makilahok sa ating talakay ngayong gabing ito, abay, please feel free na makipag-ugnayan. Open tayo sa mga ideas, mga kung ano man ang mga narinig na ako, may audio na ako, no? Naisip po natin tungkol nga po sa Agartha. Ayan Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At ngayong gabing ito, nako, meron tayo mga panauhin tonight. Dati kasi nasa Zoom sila. Ngayon ay in mind, body, and spirit. Ayan. In flesh. Ayan. Nasa ating pong studio mga kaibigan, let's welcome ang ating panauhin ngayong gabing ito. Si Wendell Pacheco na nasa larangan po ng mistisismo. Wendell, magandang gabi sa iyo, Brother Wendell. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi ngayon sa inyo, Mr. Ray Sibayan. Kumusta ka na, Wendell? Ano bang ginagawa ng isang Wendell Pacheco ngayon sa larangan ng mistisismo? Gumagawa ko ng mga amulet, saka wow. nagtatato ko ng mga salita na mga ancient, mga ancient ganyan. Languages. Saka mga hindi basta lang languages powerful images. Yung iba galing dun sa pag-uusapan natin. Maganda yan maraming interesado niyan sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Maraming salamat, Wendell, at narito ka. Ayan. And of course, sa atin pong studio mga kaibigan, ang kaibigan din po natin, si Tito Boy Psychic. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Kumusta ka na? Magandang gabi at sa pagbabalik muli. Ayan. Kaya in place na tayo dahil nung nakaraan talagang may istorya tayo kung paano nawala ang ating mga pag-uusap, pero ipapaliwanag natin later. At magandang gabi sa lahat ng makikinig at nakikinig. Yung bang mga listeners mo sa kabila nandito na rin? Yes po. Nakatutok din sila ngayon. Yes po. And also mga kaibigan, welcome ang ating paring guest tonight. Siyempre naman, ang ating Reiki Master, si Dr. Joe Villasano. Dr. Joe, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo, ma'am. Magandang gabi muli sa Pilipinas. Narito ako ngayon sa Moscow. Kahapon lang dumating. Binabati ko po ang DZRH ng 85th anniversary sa inyong makabuluhang pagbabalita sa buong mundo. Salamat to, Dr. Joe, ma'am. Maganda yung mga background mo ngayon, ma'am, tungkol sa Hollow Earth yan, Opo, para maalala natin kung anong pinag-uusapan natin ngayon. Pinag-uusapan natin. Pero una-una siguro, bago tanongin dito sina Wendell sa kasi Tito Boy, Ma'am Jo, so far, ano ang kasi masyado nang matagal tong pinag-uusapan ito tungkol sa Agartha, totoo nga ba na meron ng mga nakarating na mga tao diyan sa Agartha na yan, o talagang kailangan ng matinding mga pagsubok bago marating yan? So, unang-una po gusto natin ipaalam sa ating mga nanonood at nakikinig, ano ba yung si Agartha? Isang lugar, isang legend. So, nagsimula po ito na isang legend talaga. Alam niyo sa India, marami pong legend ang ginagamit para maibahagi sa mga tao kung ano ang wisdom na gusto nilang ituro. So gumawa po sila ng istorya tungkol sa Agartha para merong silang basihan na parang konkreto sa kanilang isipan. So yung word mismo na Agartha ay parang hindi mo matarok ng inyong isipan yung binibigay nila o gusto nilang ipaniwala sa tao. Yun po ang history ng salitang Agartha. At ito po ay pinalawak ng isang French noong 1842 ng isang French
na si Alexander St. Ives na tinuruan ng isang Indiano din. Kaya doon ang galing po ito sa India, ang legend ng Agartha. Ngayong panahon, maraming nagkukwento, nakapunta, ay marahil, dahil ito isang kamalayan, marahil nakapunta sila doon sa information file. Kasi di ba ang ating pong kapaligiran ay information file yan. So, irespeto po natin kung ano ang kanilang mga na-download para silang mga radio set o kaya TV set. Ano ba yung mga informasyon na nakuha nila? Nire-respeto po natin sila. Ayun, oho. Ayan, so papalaot na po tayo, Ma'am Jo, no, ha? Nasa ating studio ngayon si Wendell Pacheco. Brother Wendell, ikaw ba mismo nagkaroon ka ng ganitong pananaliksik tungkol sa Agartha? Kailan mo unang-unang na-encounter itong mystical place na to? Paano mo siya na-encounter? Narinig mo siya? Nagka-interest ka? Nagkaroon ka ng feeling na masyadong misteryoso itong lugar na ito? Actually, wala naman akong pag-aaral dyan eh. No. Nakapunta talaga ako dyan. Yung sinasabi nating, iba sabi na astral projection, yes, or balintataw, o clairvoyance. Ako hindi talaga nakakarating yung ano ko doon, on the spot. Kasi nakikipag-usap ako. Hindi lang naman po kasi puro Agartha tayo eh. Marami pong kontinente bukod po sa Agartha. Kundi nagkakamali po yung iba dyan. Yan po hindi katang-isip. At yan po ay reality in the flesh. Yan po ay nangyayari. So pwede mapuntahan ng physical? Pwede mapuntahan. Kaya lang po, hinaharangan po. Kaya makikita niyo po sa United Nations, hindi niyo pwedeng puntahan niya kasi harangan kayo ng Russia, ng Germany, lahat yan. Kasi hinaharangan po yan. Kasi nandiyan po yung mga advanced technology na kung saan nanggagaling po natin yung mga ginagamit natin ngayon. So yung mga kwento-kwento ng mga tinatawag na conspiracy theory tungkol dyan, parang may basehan. May basihan, pero mas higit pa doon ang nilalaman ng Agartha. Agartha kasi ginawa na lang ng ano yan eh. Parang ng tao yung salitang Agartha. Pero may talagang tawag talaga dyan. Ano yung tawag? Hindi ko maano kasi masakit sa tenga eh. Talaga. Hindi siya letra, hindi siya pwedeng bigkasin kasi masyadong advanced technology. Ano ba siya? Itong pag-uusap natin, alam nila eh. Ano ba to? Parang extraterrestrial in origin? Yes, yung higit pa ron. Existence yung nakikita ng natin Agartha? na may mata na gano'n. Hindi lang puro ganun itsura nila. Iba-iba itsura nila. Actually, ito, inaamin ko rin to. Isang gabi, of course, kailangan mo rin kailangan mo rin i-research ng konti. Pero actually, sabi ko, nag-wish ako, baka pwede nyo kung ipakita naman sa akin kahit mga ilang bahagi lang, Abay, syempre, alam mo naman, meron din naman tayong kahit paano abilidad, Abay, may nakita akong ewan kong na-encounter mo na yun, Brother Wendell. Merong being na nag-iisang mata, Cyclops. Tapos meron pa ako nakita isang being na 3 mata. Sandali, sabi ko, ano ba itong mga ito? Mukhang kakaiba mga itsura, And yung lugar, magubat na maganda yung pagkakaayos eh. Para ba kapag nandun ka, parang ayaw mo nang umalis eh. Yung napunta mo, bungad pa lang. Di ba? Bungad pa lang yung napunta. Parang ayaw mo nang umalis, pero kailangan mong para bang i-eject ka eh. Parang, tapos na. Kailangan mo nang bumalik sa kung saan ka nang galing. Mga ganon eh. Di ba? So, pinakita lang yung ganon ng mga images. And may pinakita nga na nagtataka ako, bakit sila, pagtingin ko dun sa, meron akong tinutulayan na parang dinadaanan na matubig. Pagtingin ko sa baba, para siyang salamin. Tapos nakita ko may mga high-tech na na sasakyan. Tapos sandali, ano ba to? Ano ba nangyayari? Parang ganoon. Okay, anyway, mahirap hindi ko na matandaan yung iba, mga fragments lang yung natandaan ko nung pagbalik ko na. Yun. I don't know, Wendell, gaano ka detalye yung mga nakita mo? Kasi pag nagpunta ka doon, actually malalaki talaga sila eh. Mga higante. Alright. Higante. Titans, yeah. Yung pagpalagay natin, ito yung building natin sa Earth. Okay. Siguro mga 20 doble
Ang laki niya. Wow. Tapos ang puno napakalalaki. Tapos may mga malalaking hayop, mga lumilipad. Tapos naka-levitate yung mga, di masabing palasyo, ang lalaki. Ang lalaki. Tapos may mga spaceship na lumilipad. Oo. May mga, basta ang daming nila lang doon. Ang daming nila lang. Pero curious lang ako, Brother Wendell. Paano mo narating to? Ano ba, isinakay ka ba sa spaceship? O pinatulog mo yung physical body mo, then paano? Nag-eject yung isang part ng katawan mo? Nung una nag-astral ako eh. Oo. Pero wala, hindi ako nakapasok eh. Parang binigyan nila ako ng paano tawag doon? Parang visual. Na makakarating yung ko doon, visual ko doon. Nakikita ko yung So parang remote viewing muna? Parang ganun siya. Kasi iba yung remote viewing eh. Pinoproject mo lang yung mind mo doon sa isang area eh. Sa isang pero lugar. kundi, ang dami kong ron. Saka, meron doon lugar ng may mga pakpak. Okay. May lugar doon na may mga isa mata, 3 mata. Misa marami pang ang mata eh. So tama pala yung nakita ko. Oo. may cyclops sa Tapos yung tubig doon, katubigan doon, triple ang laki kaysa dito sa atin. Wow. Tapos ang mga hype doon sa dagat, hindi man dagat eh. Hindi siya dagat eh. Tubig. Parang nagre-rainbow siya eh. Tubig Tapos siya. mas malalaki yung hype doon kaysa rito. Parang naalala ko tuloy yung pelikulang yung pelikulang, ang pangalan din ng pelikula ano ba yan? Alam mo yon yung isang pelikula na kakaiba rin yung itsura. Di ba Agartha rin yun? Hindi, yung kalimutan ko na tuloy yung pangalan. Ayaw pa sabi sa'yo. Ayaw pa sabi. Ano ba yan? American movie? American movie, Hollywood eh. Baka ano yan? Avatar? Yun. Parang, yung sa Avatar, wala pa yun. Wala kasi pa maliliit yun eh. Mas malalaki pa ron. Talaga. Kumbaga parang galanggam lang tayo. Oo. Pero nakapunta ka ba doon? Nakasakay ka ba saan? Hindi, parang may nagdala sa akin eh. Hindi ko alam kung kaluluhin lumabas sa akin eh. Inilipad ka? Oo, talagang talagang high-tech talaga sila. Oo. Tapos mabasa na yung isip mo. Kahit anong lingwahe ka. Eto, nag-uusap tayo, nakikita nila. At speaking of biringan, di ba, may mga nagpunta ron, may mga kwento ron. Bakit hindi nila makita isamantalang damuhan yun? Ganito kasi yan. Okay, sige. Advanced technology nga sila eh. Iniisip mo lang na pupunta mo, hindi mo pupuntahan. Isasara nila yan na parang meron silang machine na high-tech. Isasara nila, i-cover nila yan. Ayun, naka-shield. Naka-shield yun. Dito boy, mukhang interesado ka. Pumuntahan mo ba tonight? Maaari, kaya lang nandun ako sa stage ngayon kay Andromeda eh. Si Andromeda nagpapakilala muna sa akin eh. Talaga. Kasi siya yung yun yung lugar na kailangan kong aralin muna bago ko padatingin doon. Pero ang masyado pa ring masyado pa ring very controversial tong talakay na to tungkol sa Agartha or any other yung mga hidden world na tinatawag, mga secret world Ano kasi yan eh. Masyado tayong mindset ng government. And para maitago yung lugar na yan. At ng religions. Yes, number 1. Number 1 yan. Doon tayo na mindset eh. Pero kung hindi tayo nagkaroon ng ganung problema sa dogma teachings, maaring very open sila sa tao until now. Kasi ganito yan eh. Nung natuklasan ng ibang bansa, ayon sa sinasabi lang sa akin nung mga may nakarating na ron. Kasi doon pag nawala ka dito ng 1 oras, nawala ka na ng 1 taon. Doon na 1 oras ka doon, 1 taon ka nawala rito. Parang naalala ko tuloy yung mga napupunta ng Banahaw na pag nawala sa Banahaw, akala nila nawala lang sila sa husgado. Yung husgado nanliligaw yun eh. Opo, pagpasok mo. Ako, kitang-kita ng 2 mata ko na biglang may nag-o-open na portal doon sa husgado eh. Hindi ko lang napuntahan kasi sinabihan ako ni paring Nick de Guzman na isa ring mysticism practitioner. Sabi sa akin, Pare Ray, hintayin mo ko at ang alam ko walang lagusan dyan. Abay, nung pagkasabi, nagsara na yung... Lahat naman kasi may lagusan. Nagsara na yung lagusan. Hindi na nagpapasok. Wala na. Hindi, kasi parang ang mangyayari, pag pumasok ka doon, baka bigla ka maligaw. Yung may mga cases kasi dyan, ito, i-segue ko lang sa Banahaw, na naligaw ng 1 week, yung pala, in fact, naligaw siya ng 1 buwan. At kung saan siya nakita siya somewhere in Bulacan.
Mantakin mo yun from Banahaw to Bulacan. Naglusot-lusutan ang nilabasan Bulacan. Hindi niya alam, akala nandito lang siya sa area ng Banahaw. Ano ba? Very talagang mahiwaga at hindi maipaliwanag ng kaisipan natin. Ma'am Jo, itong mga ganitong mga karanasan, kasi ako personally, hindi ko kagad paniniwalaan kapag hindi ko naranasan. Tama. Right, di ba? Tama. Pero pag naranasan mo, paniniwalaan mo yun eh. Brother Wendell, palapit ka lang dito ng konti. Ayan. Saka ako kasi hindi kasi ako niniwala dati dyan eh. Oo. Talagang unbeliever ako sa mga ganyan eh. Yun nga eh. Actually, walang problema sa pagiging skeptic eh. Kaya lang diba? kasi nung may time na hindi ko alam, di naman ako nakainom nun. Nagiinom ako nun. Kaya lang, yun lang naman tulog ko. Iba yung panaginip sa alam mo yung nangyayari. Dumalim, tapos nagising ako, tapos bilang pumikit ako, nakita ko kagad. Sabi ko, ano to? Sabi ko, baka nasobra niya ako sa alak. Pero hindi pala. Hindi. So, talagang may talaga may nangyari. Alright, Ma'am Jo, itong paano natin dito, Ma'am Jo, no? Kasi may maraming mga ganyan mga experiences. I think we only have to respect on the mga experiences ng tao. Ano po? Ma'am Jo? Tama po. At sabi nga natin sa entrada ng ating usapan na tayo po ay parang TV set o kaya radio set na sa kalawakan ito kung saan tayo naroroon. Ay ang dami pong impormasyon natin na pwedeng ma-download natin depende sa kaloob, sa spiritual gifts natin. Marahil merong nakakakita, nakakaramdam, at nagkakaroon lang ng experience ng kanilang personal. So nire-respeto po natin yan. Hindi natin sinasabi na hindi nangyayari. Kasi kung na-experience po nila, ibig sabihin, nangyayari. Totoo, yes. At ito naman pong, halimbawa, ilagay sa physical, itong pinag-uusapan natin na agartha. Ito mismong katawan natin, agartha to eh. Dahil ito yung micro-earth. Kaya kung ano man, yung informasyon na nasa kalawakan, ay nasa ating katawan. Kaya marahil, ay may katotohanan yung mga na-experience po ng mga tao. Dahil lang every file sa cosmos, pag iyan ay na-compact, halimbawa na ilagay sa buong minerals ng planet Earth, ay compact file yan, pwede ma-download at pwede rin ma-download ng katawan natin. So ganun po tayo kumukuha, nag-experience ng mga kung ano-anong impressions, information sa ating pong universe, sa ating pong galaxy, sa ating pong planeta. Ayun. Salamat, Dr. Jo, ma'am. Ang sabi ni Romy Corpus, masarap maglakbay at makita ang bukas at ang nakaraan. Meron ka palang ganong experience, Romy Corpus? Eduardo Narvaez, Sir, maraming misteryo ang sinasabi ni Sir Wendell. Sana makarating din ako, pero papaano kaya? Ayun, mamaya masasagot ni Brother Wendell yan. Mula sa Atlanta, Georgia, USA, si Eduardo Narvaez. Magandang araw na, no? Magandang umaga pala dyan sa US ngayon. Ma'am Jo, anong oras dyan sa Russia ngayon? Ngayon po ay 5:30. Ng hapon? Hapon. Ayun, hapon. Alright. Si Arman Pascua, sabi niya, okay lang humaligaw si Ray. At least maligaw man, pero sa kanya patungo. Yun. Ayan. Ayos ho yan, Sir Arman. Tama ho kayo. Si Ran Nireo, avatar, mga kulay blue na humanoid. I think there is an extraterrestrial being, race, na kulay blue ang skin. Meron yan. Si Marge de Vera de Mesa, magandang gabi po sa inyo. Si Mac, kayan. Brother Wendell Pacheco, ikaw ang sakalam. Salamat to sa mga nakatutok pong Ma'am Maridel Macaya Furukawa, si Ran Nireo, maging si Papa Villaruz. Mapagpalang gabi po sa inyo. Si Bonnie Spears, si Sean Cover, si Nelson Malinaw din po kayo dyan sa US. Joseph Cabrera, binalak ho nila Hitler at ng mga German Nazi na puntahan ang Agartha. Yan, very interesting to, Brother Wendell, through Antarctica noong 1939 at through Tibet. Nagpadala siya ng mga aninerbe doon, mga pseudo-archaeologists ng mga German Nazis. The question is, nakarating ba sila? Ayun. Tumpak, nakarating sila.
Nakarating sila? Oo, nakarating sila. Ayun ha. Anong ginawa nila doon? Kumuha ng teka lang Technology? May sinasabi. Sige, go. Oo, open tayo. Oo. Kumuha sila ng mga technology ron. Yun. Number 1 yung mga high-powered gun Ba yan? na tinago talaga? ng matagal. Hmm. Tapos nilabas na ngayon sa yung mga napapasabog nila. Actually, kaya nila ginawa yun. Yung mga gera-gera na yan. Oo. Kaya ginawa yung gera na yan para ma-focus yung tao doon sa gera. Hindi din sa, doon sa lugar na yan. Tinatago kasi nila. Decoy pala yun, ha? Oo. Loko to, ha? Sorry. Makapunta tayo ng CI, pag may alam ka na sana, pupunta ka nila talaga, May mga nangyaring ganyan. Ganon. Bigla ka na lang, ibas tayo sa mga bigla na lang may lilitaw. Bigla may kumakatok. Ganon. Kuya, kahit sa Pilipinas, pag alam na lang, may alam ka na. Parang MIB lang, ano? Hindi, totoo naman yan. MIB. Yun ang pelikula yan, pero may mga talagang tao na meron talaga undercover about sa mga ganyan. Mga naka-coat and tie, na naka-fedora. Fedora hat. Hindi ba lang ang sitwasyon Saka pero may yung mga ganun? po pala, yung sinasabi na lang, pag-aralan nyo na lang yung ginawa nilang outer space. Pag-aralan, ba't sinabing outer space? Hindi naman sinabing upper space Oo nga. Nasa labas ng mundo natin. Out. So, ibig sabihin, dito. Parang ito, Agartha, ito. Outer. Kaya nga outer. Hindi sinabing upper. Parang may Tito Boy, meron ba nakatayo dito? Meron. Kaya pala parang may umiihip na hangin. Ha? Ang dami nakikinig as of now. Ang dami nasa paligid na alam na nakabantay sa atin sa bawat sasabihin natin. Naalala nyo nung online guesting? Hi! Ganun. Brother. Ohio! Naalala nyo nung online guesting? Kami mismo, nung sinabi niya na marami nakikinig, kami mismo pinatayan. Talaga. Ngayon, hindi nyo mapapatayan. Correct. Kasi alam na ito yung naka-ready na talaga. Naka-ready na talaga ito. Naka-plancha na. Yes. Sige, babalikan natin yan. Yung ating pinag-uusapan. Very interesting po ating topic tonight. And please, feel free na magbigay po kayo ng mga idea ninyo, tanong ninyo. Itatry natin na masagot ang anuman. Basta kaya sa abot ng aming kaisipan at kamalayan at karunungan. Yan. Standby lang ho. Pilipinas ang oras, alas 10:32 ng gabi.